So guys, continuation po, part 11 po ng ginagawa ko pong life lesson, life quote motivation, POV na rin po. To God be the glory po talaga. Thank you so much po sa inyong lahat na makakakita ng content ko na to, na magta-try magtapos mula part 1 hanggang final part. So, ang context po ng content ko na to, ng bagong content ko na to, life motivation niya po, part 11, tungkol po ito sa epekto ng Beatitudes, nung sermon ng ating Lord Jesus, nung time niya, nung unang siglo na siya nandito nga po in body and flesh. So, nagkaroon po ito ng cause and effect sa napakaraming tao, sa libu-libong tao, and until now po tumawid sa ating generation. Kasi nga po, ang salita po ng Panginoon, nung bumalik po siya sa Nazareth guys, maidagdag ko lang po to, bago po natin ituloy yung kay Mateo tsaka dun sa parents niya. Ang utos po kasi, ang sinalita po kasi ng Panginoon, nung sinabi niya dun sa mga kababayan niya na pati sa meeting di avance ng kanyang mga apostol na inaaralan niya sa tuwing uutusan niya mga ito magpagaling din po ng maghihiling din ng mga apostol niya. Sabi po ng ating Creator, pati po nung malapit na siyang umalis, nung malapit na niyang harapin ang kalbaryo niya, yung pinaka-last supper nila, sabi po ng ating Creator pinili ko kayo para ipaghanda nyo ako ng aking dadaanan, para ipakita nyo sa humanity until the last generation na aabuti ng itatawid yung pangangaral. Maihanda ang dadaanan ko. Parang ang pagkaintindi ko po sa salitang yon, kailangan lahat ng sasalubong sa kanya nagsikap, nag-aligaga na isabuhay ang kanyang salita, ang kanyang mga aral, ang kanyang mga motivation. Yan po pagkakaunawa ko sa mga motivation at sa mga dokumentary na panood ko at pati na rin po sa love letter na ating Creator. So, kumbaga sa talagang ang Panginoon po, bago po talaga siya bumalik, yung ultimate niyang pagbabalik. Well, anyway, paulit-ulit na po siyang bumaba talaga. Yan po ay facts. Hindi po pwedeng 2 beses lang siyang bumaba. Sabi po kasi ng iba, second coming Naging trending na po yung second coming Pero kung i-analyze po natin yung konteksto ng salita talaga ng ating Creator, paulit-ulit na po siyang bumalik dito. Paulit-ulit na po siya talagang nagpakita ng mga milagrong kakaiba. So, yan pong pagtatawid ng matutuwid na mga ngaral at mga pare. Ang sabi po talaga nila nitong last generation natin ultimate na pagbabalik, pinakamatinding pagbabalik niya. Kasi naka-line up na po yung prophecy lahat sa ating Creator, sa ating Lord Jesus na ang pinakahuli nga po niyang gagawin magiging vindicator siya, tapos magre-reign po siya ng 1,000 years. Who knows po kung aabutan natin talaga yung 1,000 years na yun. Kasi ang pagkaintindi ko po, ang karamihan pong magiging chosen, isasama po ng ating Panginoon sa paghahari niya. Pero yung iba po, palagi ko po, itatago niya. Kumbaga sa hindi po natin lahat alam guys kasi ang pagkakasunod-sunod po, ang sequel po ng pagkakasunod, after po nung tribulation, bababa na po ang Panginoon. Pero bago, nasa kalagitnaan po ng tribulation, pipiliin niya po yung chosen, itatago po muna niya para hindi dumanas ng mga matitinding pangyayari dito sa lupa, dito sa mundong to. Tapos, after po ng tribulation, agad-agad po bababa ang Panginoon kasabay ng mga chosen at ng mga milyon-milyon niyang mga anghel. Yan po ang pagkakasunod-sunod. Tapos, pagbaba niya pong yun, siya na po ang maghahari. Pero sabi nga po, bago siya maghari, and while He is reigning on this planet Earth, marami pa rin pong masasamang taong lalaban sa kanya. Marami pa rin po siyang dadat ng mga tao na masasama. Pero marami din po siyang ichochosen, ipipiliin, nakasama niya sa paghahari niya ng 1,000 years. Yan po ang pagkakaintindi ko. Ngayon, kayo na po ang bahalang mag-research guys. Gawin po ninyong priority yan. Hindi po natin dapat panghawakan yung laging priority lang natin, material things. Kasi lahat po, all things on earth is going to vanish, going to be burned. So, anong pinakamaganda nating gagawin? Di yung pong motivation ng Panginoon ng ating isabuhay. Yan po ang ating dagdagan ng dagdagan, yung good deeds na maaabutan pa at makakayanan pa nating gawin habang nandito pa po tayo, habang nabubuhay pa po tayo. Yan po ang pinakamagandang tips na paulit-ulit kong binabanggit sa bawat content ko in as much as possible, lalo na po
kapag ganitong nagkakaroon ng part by part. So guys, ang lagi ko lang pong nire-remind, talagang ang faith po talaga guys, patay po yan kapag hindi tayo nagpapakita ng magandang motivation sa ating mga gawa at salita. Yan po pax na pax. So part 11 na nga po to ng ginagawa kong content na to. So ang nangyari po, balik po tayo dito guys. So ang nangyari po kay Mateo at sa kanyang parents, para pong nagkaroon sila ng one-on-one conversation. Parang ang epekto po ng Beatitudes kay Mateo, na-realize na kahit papano, parang naalok din po sa kanyang pamilya. Kasi parang kumbaga sa sa ayaw at sa gusto naman po niya, yun ang trabaho niya. Talagang maniningil siya ng tax. So in a way, parang ang feeling po ni Mateo, bago ka mag-offer sa ating Lord Jesus, makipagkasundo ko muna sa taong alam mong may sama ng loob sa'yo. Yung parang meron kayong misunderstanding, may away kayo, may gulo kayong hindi tapos, isettle nyo muna. Yan din po ang ginawa ni Andrew, na nagawa ko na po sa sinundang part nito. So bali kay Mateo naman po, para mas lalo pang mas kalugod-lugod ang mga gagawin niya sa paningin ng ating Lord Jesus, humingi siya ng tawad sa kanyang pamilya. Nagpakumbaba po siya. Although ang para naman po talaga kay Mateo, tama naman ang ginagawa niya kasi nagtatrabaho lang siya being a tax collector at ang boss niya mga Romans nga po. So kumbaga sa pwede nating i-apply sa kanya yung term na walang personalan, trabaho lang. Kailangan kong maningil ng tax kasi itong pinag-uutos ng batas natin ngayon, nung time na yon. So hindi niya po alam, nagulat po si Mateo guys. Kasi habang nagsasalita po siya, hindi niya alam, nakapag-desisyon ng tatay at nanay niya na talagang makikipagkasundo din sila sa anak nila kasi naawa na din po sila sa sarili nila, pati kay Mateo, na parang lumalim po yung pagkakahiwalay nila bilang isang buong pamilya dahil nga po dun sa galit lang nila na naniningil ng tax yung anak nila. So parang nung nag-usap po sila, nung nagkaroon nga po ng conversation sa bahay ni Mateo, nandun ang kanyang tatay at nanay, inamin din po ng tatay at nanay niya na nagkulang din kami ng pangunawa sa'yo. Kinapos kami ng pag-intindi sa'yo. Wala kang kasalanan, anak. Proud kami sa'yo kasi pinili ka ng guro mo, ng rabay mo. Kaya ipagpatuloy mo yan. We are so proud of what you are now. So parang maluha-luha po yung tatay at nanay niya, pati po si Mateo nung time na yon, na ginawa nga po ng isang dokumentary ngayong generation natin. So parang ang galing po talaga ng epekto ng Beatitudes kasi parang tumagos po sa puso't kaluluwa ng mga nakinig. Kasi parang talagang itinatakpusan ng Panginoon sa ating lahat until ngayon sa generation natin na hindi lahat ng ino-offer natin sa ating Panginoon, maging material things man yan o gawa o mabigat o matinding good deeds na ginawa mo, ay hindi kinakount ng Panginoon yan. Kung ang puso mo naman sa ibang parte ng puso mo, ng pagkatao mo, ng isip at kaluluwa mo, ay meron ka palang taong hindi ka kasundo, meron kang alitan sa taong yun. Ano mang i-offer mo ay hindi magiging kalugod-lugod sa Panginoon kapag ikaw ay may ganong kumbaga sa other side of your life, na parang kailangan isettle mo muna lahat. Kailangan lumapit ka sa akin na may magbagbag na loob, na nakapagpatawad ka na, pinatawad ka na rin. In as much as possible, ang salita po ng Panginoon, kailangan maging payapa ka sa lahat ng tao. Ibig sabihin, wala kang magiging kalaban, wala kang magiging kaaway. Yun po ang pagkakaintindi ko sa dokumentaryong napanood ko at yun din po ang context ng salita ng ating Panginoon. Sundan niyo pa po guys. Thank you po for watching. To God be the glory po. God bless us all po. Ingat po tayong lahat. Sundan niyo pa po. Thank you so much po talaga sa inyong lahat na makakapanood ng content ko na to. Amen.